Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat ng ating mga kapatid, magandang umaga. At meron akong mga nakikitang mga bisita natin. Ngayong umaga, nawa ang salita ng Panginoon ay maglibigay ng liwanag sa atin at maunawaan natin ang kanyang mga salita. Ngayong araw ay magsisimula na tayo sa pag-aaral natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 4. At kung sa mga nakalipas nating pag-aaral ay nakita natin ang mga naunang pangangaral ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, dito sa Acts chapter 4 ay pag-aaralan naman natin ang naitalang kauna-unahang pag-uusig ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Mapag-aralan natin ngayong umaga kung ano ba yung dahilan kung bakit sila ay nakaranas ng pag-uusig at kung papaano nila hinarap ang mga pag-uusig sa gitna o sa harap ng mga taong hindi naniniwala sa kanilang mensahe. Kaya naman dahil dito, ang aking panalangin, nawa ay makita natin ang ating sarili na lumalago sa pagnanais na makapagbahagi ng Ebanghelyo sa kabila ng mga posibleng pagtanggi at pag-uusig ng mga taong hindi naniniwala dito. Aniya ko po kayo mga kapatid na buksan ang ating mga Biblia in Acts chapter 4 verses 1 to 22, mga Gawa chapter 4 verses 1 to 22. Subalit bago nating basahin ang salita ng ating Panginoon, tayo muna'y dumako sa panalangin. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami ay nagsusumamo sa inyo sa araw na ito, na muli kami ay mag-aaral ng iyong banal na kasulatan at isang mapanghamong mga talata ang aming pong pag-aaralan na sana ay hindi lamang dumating sa aming mga tenga, kundi ito, Panginoon, ay pumasok sa aming mga puso at humamon sa amin na ito ay aming ipamuhay. Tulungan niyo kami, O Diyos, na aming maintindihan ito upang ito'y magdala sa amin ng kagalakan na sundin ang iyong banal na kalooban. Mawaming Diyos, dalangin namin sa aming mga bisita at mga regular na dumadalo, nawa muli kayong kumilos sa kanila upang ang pangangaral ng Ebanghelyo ay magkaroon ng dating sa kanila at magdala ng kaligtasan sa kanilang mga kaluluwa. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Kapatid, muli, aniya ko po kayong buksan in Acts chapter 4, verses 1 to 22, at babasahin ko po ito sa wikang Pilipino. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. At nang sila'y nagsasalita pa sa bayan, ay nagsilapit sa kanila ang mga saserdote at ang mga puno ng templo at ang mga Saduseyo. Palibas ay totoong nangabagabag, sapagkat tinuruan nila ang bayan at ibinalita sa pangalan ni Jesus ang pagkabuhay na magmuli sa mga patay. At sila'y kanilang sinunggaban at kanilang ibinilanggo hanggang sa kinabukasan, sapagkat noon nga'y gabi na. Datapwat marami ang nakarinig ng salita ay nagsisampalataya, at ang bilang ng mga lalaki ay umabot sa 5,000. At nangyari ng kinabukasan na nangagkakatipon sa Jerusalem ang kanilang mga pinuno at ang mga matanda at mga skriba at si Anas na dakilang serdote at si Caiphas at si Juan at si Alejandro at ang lahat ng kalipian ng dakilang serdote, at nang kanilang mailagay na sila sa gitna nila, ay sila'y tinanong, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ginawa ninyo ito? Nang magkagayoy si Pedro na puspos ng Espiritu ay nagsabi sa kanila, kayong mga pinuno sa bayan at matatanda, kung kami sa araw na ito ay sinisiyasat tungkol sa mabuting gawa na ginawa sa isang taong may sakit, na kung sa anong paraan gumaling ito, talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na magmuli sa mga patay, dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap ng walang sakit. Siya ang bato
na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo ng panulok. At sa kanino mang iba'y walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralang at mga mangmang, ay nangagtaka sila at nangagpakilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. At nang makita nila ang taong pinagaling ay nakatayong kasama nila, ay wala silang maitutol. Datapwat nang sila'y mga utusan na nilang magsilabas sa pulong, ay nangagsangkusapan na nangagsasabi, anong gagawin natin sa mga taong ito? Sapagkat tunay na ginawa sa magitan nila ang himala hayag sa lahat ng nananahan sa Jerusalem at hindi natin maikakaila. Gayumay upang wag nang lalong kumalat sa bayan, atin silang balaan. Nabuhat ngayon wag na silang magsasalita pa sa sinumang tao sa pangalang ito. At sila'y tinawag nila at binalaan sila at sa anumang paray wag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Datapwat si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katuwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa Diyos, inyong hatulan. Sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na amin nakita at nangarinig. At sila, nang mapagbalaan na nila, ay pinakawalan. Palibhasay, hindi nakasumpong ng anumang bagay upang sila'y kanilang mga parusahan dahil sa bayan, sapagkat niluwalhati ng lahat ng mga tao ang Diyos dahil sa bagay na ginawa. Sapagkat may mahigit ng 40 taong gulang ang tao nang ginawa nitong himala ang pagpapagaling. Mga kapatid, binasa po natin ang Acts chapter 4 verses 1 to 22, nawa ay pagpalain ng Panginoon ng pangangaral ng kanyang salita at nawa ay mahamon tayo na sikapin natin at ipanalangin natin at taglayin din natin ang katapangan ni Pedro at Juan sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umaga na katapangan sa pangalan ni Kristo. Boldness in the name of Christ. Sa ating teksto ngayong umaga, mabasa natin dito yung katapangan ni Juan at Pedro sa harapan ng Sanhedrin. Hindi sila natakot na humarap sa Sanhedrin, bagkus ay buong tapang, buo ang kanilang loob na sinagot ang tanong na kung kaninong kapangyarihan nila pinagaling ang lalaking lumpo. Sa kabila na kanilang nalalaman na ang kanilang mensahe at ang kanilang ginagawa ay maaaring magdala sa kanila sa parehong parusa ng kanilang Panginoon. Subalit sa kabila nito ay hindi natakot sina Juan at Pedro dahil sa kanilang katapangan namangha at nagtaka ang Sanhedrin dahil alam nilang walang pinag-aralan ang mga taong ito, ang nalalaman lamang nila na kasama nila si Kristo. At dito ko pukukuhanin ang ating mensahe. This is our message this morning. Ang katapangan sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ay nagmumula sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at pagkakaroon ng mas malapit na relasyon sa Panginoong Jesucristo. Ulitin ko po, ang katapangan sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ay nagmumula sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at pagkakaroon ng mas malapit na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Now, yung boldness in preaching the gospel derives o nagmula sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung inyong matatandaan mga kapatid, sa aklat ng mga gawa in Acts chapter 1 verse 8, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad na tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Banal na Espiritu at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem,
sa buong Samaria, buong Judea, Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. So itong ipinangakong ito ng Panginoon sa kanyang mga alagad, bago siya umakyat sa langit, ay totoo sa lahat ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Gaya na lamang kung papaanong sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa Acts chapter 2, when Peter preached on the Pentecost, 2,000 people got saved. At pagdating sa Acts chapter 3, nakita natin muli ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu kung papaanong pinagaling ni Juan at Pedro ang isang lalaki na lumpo na mula pa sa kanyang pagsilang. At ayon nga dito sa ating talata sa verse 22, lumpo na siya mula pa sa kanyang pagsilang at ito'y umabot na ng more than 40 years. At nagawa nila ang lahat ng ito, hindi dahil sa kanilang kakayanan, kundi dahil sa pagpuspos sa kanila ng Banal na Espiritu. Kaya naman sa umagang ito, muli nating makikita yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa buhay ng kanyang mga alagad. At muli, isang kamangamanghang mangyayari na sa pangangaral ni Apostol Pedro, 5,000 naman ang maliligtas. At hindi lamang ang kapangyarihan kita sa kanilang kakayanang mangaral ng Ebanghelyo, kundi yung katapangan na humarap maging sa mga pagsubok at pag-uusig ng dahil sa pananampalataya. At sa umagang ito, titingnan natin yung 3 bagay na naranasan ng mga alagad sa harapan ng Sanhedrin. There are 3 things na naranasan nila. The first one is, they were arrested o sila'y hinuli. Second, sila po'y inilagay sa paglilitis. At pangatlo, sila po'y inilagay o sila po'y binalaan. They were arrested, they were put to trial, and they were given warning. Balikan natin ng verse 1 to verse 4. Now, habang nangangaral itong si Pedro at si Juan sa karamihan ng mga nagtitipon sa portiko ni Solomon, ito po yung isang lugar sa templo kung saan napakaraming tao ang pwedeng pumunta. Imagine natin kung merong 5,000 tao na naligtas sa pangangaral ni Apostol Pedro, meaning to say, itong portiko ni Solomon ay isang malaking lugar. At habang itong si Pedro at si Juan ay nangangaral, ay dumating na po yung mga pinunong Hudyo upang tanungin itong si Pedro at itong si Juan. At kasama nilang dumating dito ang mga saserdote, ang mga kapitan ng templo. Itong mga kapitan ng templo o yung mga temple guard, ito po yung mga nagbabantay sa kaayusan ng templo at kasama din po nila yung mga Saduceo. Now, dahil sa pangangaral ni Apostol Pablo ay nabaghabag ang mga saserdote, ang mga Saduceo, dahil napakaraming tao ang nakikinig at sumampalataya sa mensahe na kanilang ipinapangaral. Gaya na lamang in verse 4, in where 5,000 got saved in the preaching of Apostle Peter. Mas marami po ito kaysa doon sa mga naligtas sa Acts chapter 2 during the day of Pentecost, in where 2,000 o 3,000 people got saved. At dahil sa dami ng taong ito, nabaghabag, naligalig. Itong mga Pariseyo, itong mga Skriba, itong mga Saduceo, kaya ang kanilang ginawa ay kanilang ipinadakip, kanilang ipinahuli sina Pedro at si Juan upang kanilang iharap sa Sanhedrin. Ngunit dahil tapos na po yung araw ng pagdinig, ibig sabihin, ito po ay medyo pahapon na at hindi na nila pwedeng dalhin sa Sanhedrin, kaya ang ginawa nila ay kanilang hinuli, dinakip at ikinulong muna ng magdamag sina Pedro. Kinabukasan, iniharap na po siya sa Sanhedrin. Pag sinabi po natin Sanhedrin, para magkaroon tayo ng kaunting kaalaman lamang, ang Sanhedrin ay binubuo po ng 71 members. Kasama po dito ang pinakapinunong saserdote o tinatawag nating high priest at 70 elders of Jerusalem. Kasama po dito yung mga Saduceo, Eskriba, Pariseo at saserdote. Ang Sanhedrin, ito yung kataas-taasang konseho. Ito yung court of the Jerusalem. Ito yung nagdidesisyon.
Ito yung nagbibigay ng payo sa mga usaping pangrelihiyon at maging sa usaping sibil. Ang ibig sabihin, ito nagpapasya ng parusa sa relihiyon at maging parusa sa isang taong nagkasala sa gobyerno. Bagamat ito pong Sanhedrin ay wala pong sariling otoridad. Limitado ang kanilang kapangyarihan sa ilalim ng pamahalaan ng Roma. Hindi sila pinapahintulutang magsagawa ng parusang kamatayan nang walang pahintulot ng Roma. Kaya kung inyong matatandaan, nung kanilang inilagay sa trial ang Panginoong Yesus, hindi nila kaya siyang bigyan ng parusang kamatayan. Kaya ang ginawa nila, they need to bring Jesus kay Pilato para itong si Pilato ang magpasya ng kamatayan sa ating Panginoong Jesucristo. Now, isa-isahin natin ng konti kung sino itong mga taong nandito, nakaaway ng Panginoon. Una, ito yung mga saserdote, ito yung mga priest. Sila po yung mga lingkod sa templo. Sila yung mga nangangasiwa sa mga paghahandog at mga seremonyang pangrelihiyon ayon sa batas ni Moses. At ang mga saserdote ay pinamumunuan ng pinakapinunong saserdote o ng high priest na malimit ay galing sa lahi ng mga Levita, lalong-lalo na sa linya ni Aaron. Samantalang kapag nabasa niyo ang salitang scribes or mga skriba, ito naman yung mga tagasulat, tagakopya at tagapagturo ng kautosan ni Moses. Ang skriba ang responsable sa pagkopya ng kasulatan. Nung hindi pa uso ang printing press, the only way to duplicate the scripture is through the writing of the scribes. Kaya po mitikuloso sa pagsusulat itong mga skriba na ito. Ang mga skriba na ito ay eksperto sa batas ni Torah at mayroong malaking kinalaman po sa relihiyon at pamumuhay ng mga Hudyo. At malimit yung maririnig, scribes and Pharisees or Pharisees and scribe. Lagi po silang magkatambal ng mga Pariseyo. Sino naman yung Pariseyo? Ang Pariseyo or Pharisee, ito naman yung mga guro. They are mga guro ng kautusan at tagapagturo ng tradisyon ng mga Hudyo. Sila po'y naniniwala, they believe on the resurrection of the dead, they believe on angels, naniniwala din sila at tinatanggap nila ang buong lumang tipan, hindi lamang ang Torah, hindi lamang yung 5 kasulatan, kundi naniniwala sila sa lahat ng sinulat sa lumang tipan at pinapahalagahan nila yung oral traditions. Ang oral tradition, ito yung mga ipinasa-pasang mga kasulatan. At ito yung malimit inyong marinig sa kanila, yung pagkundina ng Panginoon sa kanila dahil sa kanilang pagiging hypocrite o pagiging mapaimbabaw. Samantalang, yung Saduceo naman, karamihan sa kanila mula sa mayayamang angkan ng mga saserdote. Kasama po dito yung mga pinuno ng mga relihiyon at politika. Kaya maaring dito nagmula itong sa John chapter 3, si Nicodemus at si Joseph of Arimathea. Maaring sila'y mga Saduceo sapagkat sila'y mayayamang mga tao. Ang pinagkaiba nila sa mga Pariseo, hindi sila naniniwala sa resurrection. They do not believe in the resurrection, they do not believe on angel, nor they do not believe on the other books except the Pentateuch or the Torah. Yung 5 aklat, yun lamang ang kanilang pinaniniwalaan. Now, as we read dito sa sinulat ni Lucas, meron tayong makikitang 2 dahilan kung bakit labis na nabagabag. Bakit sila nagulo? Bakit sila nakaisip na hulihin itong si Pedro at itong si Juan? There are 2 reasons. First, ang mga apostol ay nagtuturo sa tao. Isang gawain na itinuturing nila na para lamang o karapatan lamang nila na gawin. Iniisip nila na sino tong mga taong ito na nagtuturo, hindi sila dapat magturo sapagkat sila'y walang mga formal na pinag-aralan. Hindi sila nag-a-allowed na sino man ay magturo kung walang pinag-aralan. Sa ating panahon, parang katulad dyan ng Roman Catholic na ang maaari lang magturo ay ang mga pari, sa Islam yung kanilang mga imam, or sa Iglesia ni Cristo yung kanilang mga ministro. Hindi nila ibinibigay sa mga ordinaryong tao ang karapatang magturo para lamang ito sa mga lider. Kaya nung makita nila
ang mga taong walang pinag-aralan, mga mangingisda, ay tumatayo sa templo at nangangaral na bagabag sila. Pangalawa, yung tahasang ipinapangaral ng mga apostol, ang pangalan ng Panginoong Yesus at ang kanyang muling pagkabuhay. Kung inyong matatandaan, itong Jesus na ito, ang kanilang ipinapako sa krus. At hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay, pero ito yung ipinapangaral ng mga apostol. Kaya hindi po talaga ang dahilan ng kanilang pagkabagabag ay yung lumpo na gumaling sapagkat hindi nila kayang tutulan. Sabi nga wala silang magagawa kasi totoo na ang lalaking ito ay gumaling sapagkat kilala ng mga tao. Ang talagang tinututulan nila, yung nangangaral ang mga hindi karapat-dapat at nagtuturo ng taliwas sa kanilang katuruan. At ito ang muling pagkabuhay. At dahil po dito, nakaranas ang mga alagad ng pag-uusig. So, pasinin natin dito, ang pag-uusig ng mga alagad ay hindi isang bagong bagay. Bagkus sa isang bagay na dapat nating asahan dahil pauna na itong sinabi ng Panginoon. Isang napakahalagang bagay that persecutions sa mga Kristiyano ay isang common thing na mangyayari. Kung ikaw ay isang matapat na mananampalataya at nagbabahagi ng ebanghelyo sa mga tao, we need to expect that persecution will come. Sabi ng Matthew chapter 10, verse 16 to 20. If you have your Bible, you can read with me, Matthew 10, 16 to 20. Narito, sinugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo, magpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas, at magpakatimtimang gaya ng mga kalapati. Datapwat magpakaingat kayo sa mga tao, sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga Sanhedrin at kayo'y hahampasin sa kanilang mga sinagoga. Oo, at kayo'y dadalhin sa harap ng mga gobernador at ng mga hari dahil sa akin at sa pagpapatuos sa kanila at sa mga hintil. Datapwat kayo'y ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na yon ay ipagkakaloob sa inyo ang inyong sasabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo'y magsasalita. So mga kapatid, this is our point. Ang matapang na Kristiyano na matapat na nangangaral ng ebanghelyo ay dapat umasang makakaranas ng pag-uusig mula sa mga taong hindi sumasampalataya kay Kristo. So hindi isang bagay na dapat nating ikabigla na kapag ikaw ay matapat na nangangaral ng ebanghelyo ay makaranas ka ng pag-uusig ng mga taong hindi naniniwala kay Kristo. Ang pag-uusig ay isang karaniwang kakaharapin ng mga Kristiyano na matapat na nagbabahagi ng ebanghelyo. Kapag ipinahayag natin ang katotohanan ng ebanghelyo, madalas itong magiging taliwas sa paniniwala, kultura, sistema ng mundo. Karaniwan din itong magiging laban sa kasalanan ng tao. Sapagkat kapag nagbabahagi ka ng ebanghelyo, mahahayag ang kanilang kasamaan, mahahayag ang kanilang kasalanan, at hindi tatanggapin ng tao ang ating mensahe. Kaya maaaring merong magalit at maaaring may mangusig. At dahil ang mundong ito ay nasa ilalim ng impluensya ng kasamaan, ang pag-uusig ay isang paraan ng pag-atake laban sa mga tagasunod ni Kristo. Kaya huwag kang magugulat, huwag kang manghihina, huwag kang matatakot na magbahagi ng ebanghelyo nang dahil lamang sa posibleng kaharapin mo. Alam nyo, natatakot lang tayo at saka nagugulat kapag hindi mo alam. Kailan ka ba nagugulat kapag ikaw ay nabibigla? Hindi mo dapat ikabigla ang pag-uusig. Hindi mo dapat ikabigla ang pag-ayaw ng mga tao sapagkat maliwanag itong sinabi ng banal na kasulatan. Magbigay ba ako sa inyo ng ilang mga talata? 2 Timothy chapter 3 verse 12.
Oo, at ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mangagbabata ng pag-uusig. Ang sabi ng John chapter 15 verse 18 and 20, kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapuotan bago kayo. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako ay kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin. Sa aklat po ng Matthew chapter 5, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magala kayo kapag kayo'y inuusig sapagkat yan ay bahagi ng katapatan ng isang Kristiyano. Pero may tanong ako sa inyo. Gising pa ho kayo. Kung ang pag-uusig ay isang karaniwang nararanasan ng Kristiyano, nararanasan mo ba ito? So kung hindi ka nakakaranas ng pag-uusig, nang dahil sa katapatan mo ng pagbabahagi ng Ebanghelyo, anong ibig sabihin noon? Kapag hindi nagiging karaniwan sa iyo ang isang karanasan ng isang Kristiyano, there's something wrong. Hindi mo ito mararanasan kung hindi mo matapat na ipinapangaral at ibinabahagi ang Ebanghelyo ng Panginoon. Maaring hindi mo ito nararanasan dahil ito iyong itinatago. Hindi mo ito nararanasan dahil ikinakahiya mo ang Ebanghelyo. Alam nyo, nasa panahon tayo ngayon na kung saan napakasensitibo ng mga tao. Kamakailan lamang, itong nakaraang araw lamang, marahil ay sa mga nasa social media, isang lalaki ang na-offend. Na dapat ang kanyang pangalan ay tawaging JP, ang itinawag sa kanya ay JC. Kaya hindi na siya iinom ng kape sa Starbucks. Napaka-sensitive. Nang dahil lamang sa maling pagbigkas ng kanyang pangalan, ay nawalan ng isang loyal customer ang Starbucks. Ganito kasensitibo ang mga tao ngayon. Nagkamali ka lamang ng pangalan, nagkamali ka lamang ng banggit, matitisod sila. At ganito rin ang dapat nating asahan kapag kinokompronta natin ng katotohanan ang mga tao ng Ebanghelyo. Kapag matapat mong ipinapangaral ang Ebanghelyo, kapag matapat mong ibinabahagi ang kasalanan, kapag matapat mong ipinapangaral ang katotohanan, expect that people will be offended. Why? Because they do not like the message. Kaya anong ginagawa ng marami para hindi tayo makaranas ng pag-uusig? Wag na lang. It's better to be silent, not to share the gospel, not to preach the gospel, so that hindi tayo makaranas ng pag-uusig. Pero nung sabi ng Panginoon sa atin, there's a big warning sa atin in Mark chapter 8, verse 38 and 39. O Mark 8:38. Ito yung babala sa mga hindi nagbabahagi, hindi nangangaral ng Ebanghelyo, hindi ipinapakilala si Kristo sa mga tao. Mark 8:38, sapagkat ang sinumang magmamakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mga mapangalunya at makasalanan, ay ikakaya rin naman siya ng anak ng tao pagparito niya sa kanyang kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ng kanyang banal na anghel. Kapatid, kapag ikinakahiya mo ang Ebanghelyo ng Panginoong Kristo, ikakahiya ka ng anak sa harap ng kanyang ama. Kung hindi mo ipinapahayag ang kanyang salita, hindi ka kikilalanin sa kanyang ama. Kaya ang hamon sa atin mga kapatid, sa halip na ikahiya mo ang Ebanghelyo, magdalang tapang tayong ibahagi ito sa mga tao. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya. Romans 1:16,
For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Ito yung kapangyarihan ng Diyos sa mga taong sasampalataya. Kaya ito yung unang hamon sa atin. Pangalawa, hindi lamang po sila hinuli, sila ay nilitis. They were put to trial in chapter 4 verses 5 to 17. Kinabukasan, iniharap na po sina Juan at Pedro sa Sanhedrin upang sila ilitisin. At tinanong sila ni Anas na pinakadakilang saserdote ng isang tanong. At ang tanong sa kanya ito, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ginawa ninyo ito? Sila nagtataka, paano nila napagaling ang lalaking lumpong ito? Kung tutuusin, hindi ito nakapagtataka sapagkat alam naman nila na bago pa ang mga apostol na ito gumawa ng ganitong milagro, marami na silang nasaksihan. Ang Panginoong Yesus ay nasaksihan na nila kung paano nagpagaling ng mga may karamdaman. But just to make sure in what power, in what name, na napagaling nila itong taong ito, tinanong nila sila. But now, we can see the boldness of Peter in answering the question. In verse 8, nang magkagay si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, ay nagsabi sa kanila, kayong mga pinuno sa bayan at matatanda, kami sa araw na ito'y sinisiyasat tungkol sa mabuting gawa na ginawa sa isang taong may sakit, na kung sa anong paraan gumaling ito, talasasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos muli sa mga patay, dahil sa Kanya na ipinako sa krus, o dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harapan na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyo na nagtayo ng bahay na naging pangulo ng panulok. At sa kanino mang iba'y walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Sa paglilitis, ang mas nilayon ni Pedro, yung kanilang desire, ang desire ni Peter and John is to preach the gospel rather than ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi nila inisip na iligtas ang kanilang sarili. Hindi nila inisip na ipagtanggol ang kanilang sarili bagkus nakita nilang pagkakataon ito na hayagang ipangaral ang ebanghelyo sa Sanhedrin. Alam niyo, maaaring hindi namang alam ni na Peter and John kung ano yung itatanong sa kanila ng Sanhedrin. Imagine nyo, ito po ay magdamag. Maaring si Pedro at si Juan ay nagtatanong anong mangyayari sa kanila. They were thinking what will happen to us kapag humarap tayo sa Sanhedrin. Ano ang magiging resulta ng ginagawa natin. But in the morning, sila'y tinanong ng isang tanong at papaano sila sumagot. Makikita natin dito na maaring may mga posibilidad na hindi sana makasagot ng tama si Pedro to Juan. There's a possibility that they will not answer correctly. I have seen tatlong bagay kung bakit maaring hindi nila kayang sagutin ang tanong. First, in fear. Ilang linggo lang po nakakaraan, ang konseho na humatol sa Panginoon na siya'y ipako sa krus ay ang parehong konseho na nasa harapan nila. Ang ibig sabihin, sila ay nasa kalagayan na gaya ng kanilang Panginoon. Sila ay nasa harapan ng isang masama, ng isang bias na konseho. At ang kanilang sagot ay maaaring magdala sa kanila sa mas malaking kapanganiban. Hindi lamang pagkakulong, kundi maaaring silang hatulan ng kamatayan. Hindi pa ang isang tao kapag takot na takot, ay pwedeng hindi makasagot ng tama. Kaya ito yung una. Natatako, maaaring sila, posibleng hindi sila makapagsalita dahil sa takot. Pangalawa, posibleng hindi sila makapagsalita dahil sa intimidation.
Naiilang sila or kinakabahan sila. Tandaan ninyo, ang nasa harap nila ay mga guro ng batas. Mas marami itong alam kaysa kanila. Kaya ang sumagot ay isang nakakakaba. Maaari silang tanungin at hindi sila makasagot. When I was still young, before ako nakapasok ng secular, nung ako po ay hindi pa nakaka-graduate ng education, isa sa mga fear ko in sharing the gospel, especially when I'm going to share or preach the gospel to the people na mataas ang pinag-aralan, abogado, engineer, doktor, isa sa mga dahilan kung bakit ako nahirapang magbahagi nun is because of intimidation. Baka kasi itong mga taong ito ay magtanong sa akin na hindi ko kayang sagutin. Diba? Kapag medyo matataas ang pinag-aralan, until when the Lord allowed me by His will na makapasok ng college, doon ko naintindihan na pare-parehas din pala naman ang pinapag-aralan. Iba lamang ang kurso. Ito yung intimidation, yung kaba, yung mailang na yung kausap mo, mga matataas na tao. At hindi lamang iisa, not 1, not 2, not 3, but 71. Kasi Sanhedrin ang kausap ng mga alagad na ito. At yung pangatlo, yung kawalan ng kasanayan. Hindi ako sanay. Hindi sila sanay sa ganong sitwasyon. Ano ba sila? Sila yung mga mangingisda. Hindi sila mga guro. Hindi sila mga tagapagturo ng kautusan. Kaya hindi sila sanay makipag-usap sa mga guro ng batas. Alam nyo, kapag nakikipag-usap kayo sa mga taong mataas ang pinag-aralan, meron silang mga lingwahe na minsan hindi nating maintindihan. Bawa, yung mga doktor nga, meron silang sulat na hindi natin maintindihan. Ang nagkakaintindihan lamang yung doktor, yung pharmacist, at yung mga nurse. Yung mga engineer, pag nag-uusap sila, may mga lingwahe sila na pinag-uusapan na hindi kayang abutin ng isang ordinaryong tao. Sa larangan po ng batas, mas maraming alam itong mga Pariseo, Saduceo, Skriba, Sacerdote, kaya hindi sila sanay makipag-usap sa kanila. Pero pansinin niyo po ito, ang katapangan na may pangaral ng ebanghelyo sa harap ng mga taong hindi naniniwala kay Kristo ay hindi sa kakayanan ng tao, kundi sa pagkilos ng banal na Espiritu. Sa anong dahilan? Bakit si Pedro ay nagkaroon ng ganong tapang? Bakit si Pedro sa kabila na sila ay walang ganong karaming kaalaman, ay nakapagbahagi ng buong tapang ng salita ng Diyos? Anong sagot? Dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito yung sinabi sa atin sa Matthew chapter 10, verse 20, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo magsasalita. Sina Pedro at Juan ay nakapagsalita ng merong katapangan at kaliwanagan dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya in application, mga kapatid, ang ganitong pangako ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad ay totoo pa rin hanggang ngayon. Kaya sa bawat pangangaral natin ng Ebanghelyo, sa bawat ginagawa nating pagbabahagi ng Ebanghelyo, manalangin tayo at umasa ng karunungan na ibibigay sa atin ng Banal na Espiritu. Para maranasan mo to, kailangan mong humayo. Kailangan mong mangaral ng Ebanghelyo at asahan at magtiwala na kikilos ang Banal na Espiritu sa iyong pagbabahagi. Kaya anuman ang iyong idinadahilan, anuman ang iyong sinasabi na hindi ko to kaya, natatakot ako, kinakabahan ako, hindi ako sanay, wala akong alam, palitan mo ito ng pagtitiwala sa Diyos. Palitan mo ito ng pag-asa mo sa Banal na Espiritu. Sapagkat kapag daladala mo ang kanyang salita, ang pangako sasamahan ka ng kanyang banal na Espiritu. Pero syempre, kailangan din nating pag-aralan ng salita ng Diyos. Dahil ang banal na Espiritu ay kikilos sa pamamagitan ng kanyang salita. This is something that I'm going to teach mamaya sa ating Sunday School. Malaki ang koneksyon ng salita ng Diyos sa pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya tandaan natin, ang dahilan kung bakit nakapagsalita ng may buong katapangan
at ng buong katapatan sina Pedro at Juan ay dahil nag-aral sila sa Panginoong Yesus. Nakasama nila ang Panginoong mahigit 3 taon, nakinig sila, nagmasid sila, at naranasan nila ang kapangyarihan ng Panginoon. So ang punto natin mga kapatid, ang ating malapit na relasyon sa Panginoong Yesus at ang kaalaman sa Kanyang salita ang ipapaalala sa atin ng Banal na Espiritu sa bawat pagharap natin sa tao. Ito yung napakahalaga matutunan natin. Kailangan natin ng salita ng Diyos at ito yung ibibigay sa atin ng Banal na Espiritu. Ang sabi pagdating ng Banal na Espiritu, He will help us to remember everything na itinuro sa atin ng Panginoon. Kaya kapag nagbabahagi ng Ebanghelyo, ito yung ating pong mararanasan. Now, pag-aralan natin yung naging sagot ni Pedro. In verse 9, tila dito ay tinatanong ni Pedro ang Sanhedrin kung bakit sila kinakailangang arestuhin. Gayong ang kanila namang ginawa ay mabuting bagay sapagkat sila ay nagpagaling ng lalaking lumpo. Para tinatanong nila, ano yung kaso namin? Ito ba'y dahil sa kami ay nagpagaling ng isang lalaking lumpo? Hindi ba't ito isang mabuting gawa? Pero alam nyo, napakaganda ng ginawa ni Pedro. Sa verse 10, ipinangaral ni Pedro ang Ebanghelyo sa harap ng Sanhedrin. At ito ang kanilang naging sagot sa tanong sa kanila, sa kanong pangalan o sa kaninong kapangyarihan sila nagpagaling. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na magmuli sa mga patay. At dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap ng walang sakit. Siya ang bato ng itinakwil ng inyong mga nagtayong ng bahay na naging pangulo sa panulok. Mga kapatid, ito yung matapang na sagot ni Pedro sa harap ng Sanhedrin, sa harap ng mga guro ng kautusan, sa harap ng mga pinuno ng relihiyon, sa harap ng mga makapangyarihang tao. Ipinangaral nila ang Kristo. Ipinamukha nila na ang kanilang kasalanan, ipinamukha nila ang kanilang pagtanggi at pagpatay sa Panginoong Yesus. Ipinangaral nila ang katotohanan na hindi pininiwalaan ng mga Saduseyo, na yung kanilang pinatay ay muling binuhay ng Diyos. Imagine the scenario. This is face to face. This is in your face. Tinatanong nyo kami kung sino at kaninong kapangyarihan namin pinagaling ang taong ito. In your face. Sa pangalan ni Jesucristo na inyong tinanggihan, na inyong ipinapatay. Sa pangalan ni Jesucristo na maling binuhay ng Diyos, namin siya pinagaling. Imagine nyo yung mukha ng mga Saduseyo. Imagine nyo yung mukha ng Sanhedrin. Sa kanilang harapan, kinumpronta ni Pedro at Juan ang kanilang maling paniniwala. Ipinangaral nila yung katotohanan na kanilang tinanggihan. At hindi lamang diyan nagtatapos. Pagdating ng verse 12, idinagdag ni Pedro ang isang napakahalagang katotohanan patungkol sa kaligtasan. At ito yung sabi ng Acts chapter 4 verse 12. And there is no name given under heaven whereby we must be saved. At sa kanino mang iba ay walang ibang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. Pansinin niyo ito mga kapatid, sa harap ng mga tao na ang tingin nila sa kanilang sarili ay mabubuting tao, mga relihiyoso, mga taong eksperto sa batas, mga taong nagsisikap na sundin ang kautusan, parang sinabi sa kanila ni Pedro ng mukhaan, hindi kayo maililigtas niyan dahil ang tanging kaligtasan ay sa pamamagitan ni Jesucristo. Yung taong inyong tinanggihan, yung taong inyong pinatay, siya ang inyong kailangan para maligtas. Siya ang inyong kailangan na sampalatayanan. Siya ang inyong kailangang tanggapin bilang Mesiyas at bilang Diyos. Kaya sa aming mga bisita,
Ito yung katotohanan sinasabi ng talatang ito. Walang kaligtasan maliban sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. There is no salvation apart from the name of the Lord Jesus Christ. Kung iniisip mo na dahil mabuti kang tao o dahil reliyoso kang tao, may liligtas ka niya, nagkakamali ka. Listen to this. Itong mga serdote, itong mga pariseyo, itong mga skriba, itong mga saduseyo, mabubuting tao ito. Masunurin sa batas. Pero hindi sila kayang iligtas ng kanilang pagiging mabuti at ng kanilang pagiging relihiyoso. Kumbaga, sa pamantayan ng tao, ang mga pariseyo, ang mga skriba na yung number one. Kung meron lamang papasa sa paaralan ng kabutihan, sila na to. Pero hindi sila maliligtas ang dahil sa kanilang kabutihan. Dahil ang kanilang kabutihan ay panlabas lamang. At ang sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 5 verse 20 ay ito, kung hindi hihigit ang iyong katuwiran sa katuwiran ng mga skriba at ng mga pariseyo, sa anumang paraan hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Ang ibig sabihin, kung hindi ka makakahigit sa kanila, sa mga pariseyo at sa mga skriba, hindi ka makapapasok sa langit. Sila yung pinakamasunurin, pinakamabuti sa pamantayan ng mga tao, kinapos. Ikaw pa kaya? Gaano ka makabait? Gaano ka makabuti? Gaano ka ba masunurin sa batas? Sigurado ako hindi ka hihigit sa mga saduseyo at sa mga pariseyo. Kaya sigurado ako hindi ka makapapasok sa langit. Dahil hindi ka makalalampas sa katwiran ng mga Hudyo, ng pariseyo at ng skriba. At kung iniisip mo naman, relihiyoso naman akong tao. Madasalin din naman ako. Palasimba din naman ako. Naniniwala din naman ako sa Diyos. Nagbabasa din naman ako ng Biblia. Kung iniisip mo na mga gawain ito ang magliligtas sa iyo, nagkakamali ka. Ito ngang mga serdote, skriba, pariseo at saduseyo ay mga sobrang relihiyosong tao. Kabisado nga nila yung Biblia. Ito mga skriba, nakopya nila yung Biblia, hindi lang nila nabasa. Kinopya nila word for word. At hindi lang basta kinopya, hinimay-himay ito ng mga pariseyo. Yung mga batas, parang halimbawa ganito, batas number 1, yung number 1 na ito lamang yung paliwanag, lalagyan nila ng ABC, tapos yung ABC meron pa yung A.1, A.1.1.1.1. Himay-himay ang batas. Nagdadasal sila araw-araw, 3 beses. Nag-aayuno, nagbibigay ng ikapo, naglilimos sa mahihirap. Pero hindi sila nailigtas ng kanilang relihiyon. Ikaw pa kaya? Ni hindi mo pa nabasa ang Biblia. Ni hindi mo nga alam ang Biblia. Misa ka nga lamang sumisimba. Misa ka lamang nagbibigay. Tapos aasa ka na dahil sa iyong relihiyon maliligtas ka, nagkakamali ka. Hindi ka kayang iligtas ng iyong relihiyon. Kaibigan, ito yung maliwanag na tinuturo ng salita ng Diyos. Ito yung maliwanag na sinasabi ng Biblia, ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ni Kristo. John 14:6, si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino ba si Jesus? At ano yung kanyang ginawa? Siya ang anak ng Diyos na isinugo ng Ama para maligtas, para maging tagapagligtas. Ipinanganak siya at naging tao, nabuhay ng walang kasalanan, nasunod ng ganap ang kautusan ng Diyos. Kaya siya lamang ang perpektong handog para sa mga makasalanan. Nung kapanahunan, siya'y hinuli, pinahirapan, ipinako sa krus na matay, inilibing, at sa 3 araw ay muling nabuhay. Ang Panginoong Hesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya lamang ang naging handog para sa mga kasalanan. Siya lamang ang naging daan patungo sa kalangitan.
at siya lamang ang tanging paraan upang magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaibigan, wala nang iba, wala nang darating pa, at huwag ka nang umasa sa iba. Si Kristo lamang ang tanging paraan ng kaligtasan. At ang kanyang pangako, ang sino mang makasalanan, naaamin ng kanyang mga kasalanan, at ang sino man na mananampalataya sa kanyang ginawa at iiwan ang kanyang paniniwala sa kanyang sarili, ang sino mang sasampalataya sa kanyang pangako ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at makapapasok sa kanyang arian. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon na nakikinig, meron ba sa inyo na gustong maligtas? Ang tanging paraan ng kaligtasan ay si Kristo. Wala nang iba. Kaya sana wag ninyong palampasin ang pagkakataong ito na kung dumating ka ngayon na mapapahamak ng dahil sa iyong kasalanan, umuwi kang merong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. At yung pangatlo, paano tumugon ang Sanhedrin? Pagkatapos ipangaral ang ebanghelyo sa harapan ng Sanhedrin, paano sila tumugon? Verse 18-22. Alam nyo, sa halip na mapahiya si Juan at Pedro, hinangaan sila ng Sanhedrin. Bakit? Dahil kahit wala silang formal na pinag-aralan, matapang silang nakapangaral at nakapagturo ng katotohanan. At iisa nakita nilang dahilan, na kasama nila si Jesus. Mga kapatid, hindi natin kailangang maging scholar. Hindi natin kailangang makatapos ng Bible School para maging epektibo at maging mabungang tagapangaral ng Ebanghelyo. Ang kailangan lamang natin ay magbigay ng mahabang panahon na makasama ang ating Panginoong Jesucristo. Maglaan ka ng maraming oras sa pagbabasa ng Biblia. Magkaroon ka ng maraming oras sa pananalangin, sa pakikinig ng mga pangangaral, sa pakikisama sa mga kapatiran, sa pagbabasa ng mga Christian books. At habang nagbibigay tayo ng mas maraming oras sa Kanya, mas nakikilala natin siya, mas lumalalim ang relasyon natin sa Kanya, kaya mas maibabahagi natin siya kahit kanino, kahit kailan, at kahit saan. Walang nakitang kasalanan ng konseho. Wala silang maiparatang sa mga apostol. Dahil hayag ang himala, gumaling ang lumpo. Wala silang maisagot sa ipinangaral ng apostol tungkol kay Kristo sapagkat totoo na ito yung kanilang ginawa. Pero ito nakakalungkot na nangyari. Sa halip na kanilang tanggapin ng katotohanan, ito'y kanilang tinanggihan. At anong kanilang ginawa? Binalaan nila, tinakot nila ang mga alagad. In verse 17 and verse 18, ang iniisip na lamang nilang paraan para hindi magkagulo ang mga tao, para hindi na kumalat ang turo ni Pedro, pagbawalan natin sila, balaan natin sila, takutin natin sila. Pero nakamamangha ang naging sagot ni Pedro at ni Juan. Ang sabi nila, wag na kayong mangaral ng pangalan ni Jesucristo. Sa anumang paraan, wag nyo nang ipangaral ang tungkol kay Kristo. Ito yung konsehong nagpapatay sa Panginoong Yesus. Ito yung konsehong may kapangyarihan na sila po'y ipakulong hanggang sa sila ipapatay. Pero nang sagot ni Pedro, verse 19, kung katuwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa Diyos, inyong hatulan. In verse 20, sapagkat hindi mangyayari na hindi namin salitain ang mga bagay na amin nakita at nangarinig. Mga kapatid, ipinakita ni Pedro at Juan ang katatagan ng kanilang pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Nasa kalagayan sila ngayon kung sila'y susunod sa Diyos, kung susunod sa tao. Kaya napakatalino ng ginawa nila. Ang sabi ni Pedro dito, ibinalik niya ang tanong sa kanila.
Makatuwiran pa sa paningin ng Diyos na siyang sundin namin o kayo? Ano ba yung tamang gawin? Sumunod sa tao o sumunod sa Diyos? Anong sagot ni na Pedro? Pero sa amin, hindi mangyayari na hindi namin silitain ang mga bagay na aming nakita at nangarinig. Mga kapatid, hindi kayang manahimik, hindi kayang itago, hindi nila kayang magsawalang kibo dahil nasaksihan nila si Kristo. Nakita nila mismo ang kamatayan ni Kristo, pagkalibing at muling pagkabuhay. Nakita at naranasan nila ang kanyang kapangyarihan at narinig nila ang kanyang mga utos. Kaya mga kapatid, ang tunay na pananampalataya, ang tunay na nakaranas ng kaligtasan kay Kristo ay hindi maaaring hindi magsalita at magbahagi ng kanyang naranasan at napakinggan. Kung sinasabi mo ngayong umaga, kapatid, na ikaw ay mananampalataya na kay Kristo, naranasan mo na ang kanyang pagliligtas, naranasan mo na ang kanyang kapatawaran at binago na ng Diyos ang iyong buhay, hindi mo pwedeng itago yan. Hindi ka pwedeng manahimik. Magsasalita at magsasalita ka sapagkat ang katotohanan nasa iyo ay hindi mananatiling nakatago. Ang tunay na mananampalataya ay hindi natatakot magpatotoo kung sino si Kristo, kahit pa ito'y magdulot ng kapahamakan o pag-uusig ng tao. Kaya yan tanong ko sa iyo, kapatid, totoo ba na nasa iyo si Kristo? Totoo ba na naranasan mo na ang kapatawaran ng kasalanan? Totoo ba na ikay mananampalataya na kay Kristo? Ang tanong, ikaw ba'y nagsasalita? Ikaw ba'y nagbabahagi? Ikaw ba'y nangangaral? Kina Pedro, hindi nila kayang itago. Eto may banta. Pwede silang mamatay, pwede silang makulong. Malimit tayo mga dahil wala tayo sa ganitong kalagayan ng pag-uusig. Hindi nasusubok ang ating pananampalataya. Kaya minsan napapaisip ako, paano nga kaya kung isang araw may nakatutok sa iyong baril at sasabihin sa iyo, deny Christ and you will live. Paano ka tutugon? Ito isang hamon sa ating mga kapatid. Kung paano tayo magiging matapang at matapat na magbahagi ng Ebanghelyo. Sa inyo po na nakikinig ngayon, paano kayo tumutugon sa mensahe? At paano kayo tutugon sa hamon? Sa aming mga bisita, ang hamon ko sa inyo, maging gaya, ang tatanong ko sa iyo, magiging gaya ka ba ng Sanhedrin? Na sa kabila ng katotohanan na kanilang nakita at sa katotohanan na kanilang napakinggan, na ang Panginoong Yesus ay ang tanging kaligtasan, ay hindi ka pa rin maniniwala at hindi ka pa rin basasampalataya? Gagaya ka ba sa kanila na magbibingi-bingihan, magbubulag-bulagan at magmamalaki sa iyong kabutihan at sa iyong reliyon? O gagaya ka sa 5,000 tao na matapos nilang marinig ang tunay na kaligtasan, na si Kristo lamang ang Panginoon at tagapagligtas, sila'y magsisisi, sila'y nagsisi at sumampalataya at laligtas. Sana gayahin mo yung 5,000 katao at huwag ang Sanhedrin. Nawa magsisi ka at sumampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo, sapagkat yan lamang ang tanging paraan ng kaligtasan. Alam niyo, nakapagtataka, bakit binalaan na lamang muna sina Juan at Pedro? Alam niyo kung bakit? Hindi nila kayang labanan yung katotohanan. At hindi nila kayang labanan yung naging resulta ng ginawa ni Pedro at ni Juan sa pamamagitan ng pangalan ng Diyos. Anong sabi ng verse 21? Sapagkat niluwalhati ng lahat ng tawang Diyos dahil sa mga bagay na ginawa. Mga kapatid, mga member ng SRBC, nakakaluwalhati sa Diyos ang ginawa ni Pedro at ni Juan
dahil naging masunurin at mapagtiwala sila sa Diyos. Sana ganito ang ating maging tugon. Sa halip na takot, kaba, katamaran, hiya, at gumawa ng maraming dahilan, nawa ang ating maging tugon sa utos ng Panginoon na mag-ibanghelyo ay pagsunod at pagtitiwala sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sana wag nating hayaang lumipas ang bawat araw at bawat panahon na binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na ibahagi ang Ebanghelyo, ipangaral ang Ebanghelyo, ay sayangin natin. Sana ngayong umagang ito, taglayin natin ang katapangan sa pangalan ni Kristo. Manalangin tayo. Let's pray.